Hello, kabayan! Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please, i-click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next na videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video, ay gusto ko pong i-share sa inyo yung about sa pagbabayad ng housing loan sa Pag-ibig, sa branch mismo po ng Pag-ibig, at ito po ay apply to principal. So, last time pa po ako nakapagbayad at ngayon ko nga lang siya naalala na meron nga pala akong mga details and videos about sa pagbabayad apply to principal sa Pag-ibig branch. So, samahan niyo po ako at alamin natin kung magkano ba yung nabawas sa principal noong nagbayad ng 100,000 pesos doon sa branch mismo ng Pag-ibig. So, let's go! So, ayan. Ito yung binidyohan ko yung labas ng Pag-ibig branch na pinuntahan ko. So, pagpasok dyan, meron dyang guard na nagbibigay ng numbers. Sabihin nyo lang kung anong transaction na gagawin nyo. So, ayan, marami ng tao nung dumating ako doon sa loob ng Pag-ibig. So, may iba't ibang transaction naman yan. So, kunin nyo na lang yung numbers sa guard para ma-entertain kayo. So, ayan, kumuha ako ng mga pamphlets. And, ayan nga, ito yung number ko for billing. So, ayan guys, kung pupunta po kayo ng Pag-ibig branch, ay kailangan nyo pong agahan kasi marami po talagang tao at mahaba yung pila. And may bibigay po yung teller na record nyo about sa inyong Pag-ibig housing loan, kung magkano yung babayaran nyo that day. So, kung apply to principal, sabihin nyo po kaagad doon sa gumagawa ng billing statement nyo na apply to principal yung bayad na gagawin nyo sa pagpunta nyo doon sa Pag-ibig para makatas po talaga yung payment sa principal. So, ayun. Once na nabigyan na po kayo ng billing from doon sa billing window, so kukuha po ulit kayo ng number for payment. Once na tinawag na yung number mo for payment, so bibigyan mo na yung billing statement and yung pera. So, in my case, cash ko pong binigay sa cashier yung 100,000. And, ayun, after nun ay may ibibigay na resibo. So, ayan, papakita ko rin yung resibo na na-receive ko. And, makikita nyo doon na apply to principal. And, kinabukasan, ay check nyo kaagad po sa inyong virtual Pag-ibig kasi reflected na rin po kaagad yan sa inyong Pag-ibig virtual. So, ayun, makikita po dun sa Pag-ibig virtual ninyo sa record na that day ay nagbayad ka ng 100,000. And the next month, wala po kaming na-receive na billings for the next month. So, bali po yung 100,000 pesos ay hindi buong nakaltas sa principal. So, yung 1 month po for the next month ay kinaltas po doon sa 100,000. So, bali po, for example, 10,000 yung inyong monthly amortization. So, 90,000 lang po yung napabawas doon sa principal. And yung 10,000 po is for the next month na amortization nyo. So, for example po, nagbayad ako ng month of May ng 100,000. And month of June, wala pong billing. So, kasi nga kinaltas doon sa 100,000. And the next month pa. So month of July pa po ang bayad for amortization. So, last time po, meron dun po akong ginawang video nung nagbayad ako ng apply to principal gamit ang GCash. So, ganun din po yung nangyari. So, nagbayad ako last time ng 10,000 pesos. And then yung 2,500 is hindi siya nakaltas. So, hindi buong 10,000 yung nakaltas sa apply to principal. And dahil yung 2,500 po ay binawas nila or in advance payment nila for the next month. For the next month amortization due. So, in my opinion, siguro sinatsadya yun ng Pag-ibig. So, ganun yung strategy ni Pag-ibig na hindi lahat yung ganong na hindi lahat buong amount yung ikakaltas sa apply to principal. So, yung pang 1 month for the next month ay ginagawa nilang advance payment na lang. So, for the next video, sana ay may tanong ko na sa Pag-ibig kung ano yung reason nila at sana ay masagot din kapag sa next na punta ko sa Pag-ibig branch. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye!